Lalong-lalo na itong Marcos regime, no? Itong regime ni Marcos ngayon, na kung saan ay talagang kitang-kita ang prinsipyo ng bend the law, no? Usong-usa na po 'yan, yung bend the law sa kanila. At saka yung selective justice. Nakita naman po natin, marami pong mga Pilipino at ang mga ano pa nga dyan, mga dating sundalo na nag-reveal ng kanilang mga nasaksihang talamak na pagnanakaw sa ating kaban. No? Yan po yung mali-maleta, no? Na hindi lang po daang milyon, kundi sa span ng mula nung 2023, doon sila nagsisimulang mag-reveal. No? Hanggang sa ngayon ay talagang umabot na ng trilyones yan. Although sa mga report ay 800 plus billion. No? So, okay lang naman po na magkaroon tayo ng ganyan, yung accountability. Pero dapat po'y hindi selective. Dapat po'y talagang tunay ang adhikain. Hindi po ito fake news. Talaga pong winawalang hiya tayo ng gobyernong ito. Sa maraming panahon o maraming beses po na nakikita po nating mga kilos protestang isinasagawa po laban po sa korupsyon, laban po sa administrasyon. Itong nangyari pong o nangyayaring rally, pagtitipon dyan po sa EDSA People Power Monument, sir, ay ano pong pagkakaiba nito? Well, although una sabihin ko muna ang commonality muna ng ng mga nakaraan at sa ngayon ay yung laban sa korupsyon, no? Ngayon siyempre laging pinaglalaban, pinagsisigawan ng mga nakaraang mga rallies at panawagan. Kagaya rin nito na kasalukuyang nangyayari sa EDSA ay yung katotohanan, transparency, justice, no? Ang kaibahan nga lang ngayon ay talagang nagmanifesto ng kanilang protesta ng kabuuan ang Iglesia ni Cristo, no? Pero hindi lang 'yan Iglesia ni Cristo dahil maraming dumarating, no? And in fact, kahit nung mga nakaraan, alam naman natin talagang ang panindigan ng Iglesia ni Cristo ay transparency, justice and truth, no? Yun ang nanatili sa isipan ko noong mga nakaraan, noong November 16, 17, nung nakaraan taon, ganun din, no? And ang alam ko, kahit nung mga maliliit na rally, alam ko na mayroong mga kapatid na Iglesia ni Cristo na sumasali rin sa ibang mga rally. In fact, ito ngang supposed to be yung nakaraang White Ribbon March na kung saan kami po, yung sa UPI, ay nagmanifesto ng support, no? Kanya nga lang, nung pagdating ng D-Day, bago dumating yung pinaka-araw na gagawin ito noong June 28, ay nagpalabas ng mensahe yung bayan or bagong alyansa makabayan at ibang mga left-leaning groups na eksklusibo lang daw sa kanila. Na maling-mali. Hindi po eksklusibo ang panawagan ng katotohanan, ng justice, ng transparency, accountability sa ating sa isang grupo lamang, no? Hindi pwede po 'yon. Dapat po lahat po 'yan ay maging panawagan nating mga Pilipino. 'Yun po, no? Yan po ang masasabi ko sa nangyayaring ngayon at saka mga nakaraang rally. Opo. At bate na rin sa naging pahayag ng INC, ito'y bilang suporta na rin kay Senator Rodante Marcoleta.
At bilang protesta doon sa tangkang o nakatakdang paghahain nga ng kaso, plunder case, laban po sa senador. Ano ho yung mga nakikita po ninyong senaryo kung sakali man po na matutuloy itong pagsasampa ng kaso at kung sakali man ay aarestuhin at ipakukulong itong si Senador Marcoleta? Unang-una, gaya ng sinabi ko kanina, ilink ko lang, no? Ang panawagan ng bawat Pilipino dapat ay accountability sa ating mga public officials, no? Pero dapat po ay maging patas po tayo, no? Alam naman po natin, ba't ko sinabing patas? Kasi nagiging selective po ang hustisya sa ating bansa, no? Lalong-lalo na itong Marcos regime, no? Itong regime ni Marcos ngayon, na kung saan ay talagang kitang-kita ang prinsipyo ng bend the law, no? Usong-usa na po 'yan, yung bend the law sa kanila. At saka yung selective justice. Nakita naman po natin, marami pong mga Pilipino at ang mga ano pa nga dyan, mga dating sundalo na nag-reveal ng kanilang mga nasaksihang talamak na pagnanakaw sa ating kaban, no? Yan po yung mali-maleta, no? Na hindi lang po daang milyon kundi sa span ng mula nung 2023, doon sila nagsisimulang mag-reveal, no? Hanggang sa ngayon ay talagang umabot na ng trilyones yan. Although sa mga report ay 800 plus billion, no? So, okay lang naman po na magkaroon tayo ng ganyan, yung accountability. Pero dapat po'y hindi selective. Dapat po'y talagang tunay ang adhikain. Kaya hindi po natin mayaalis sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi lang po ng Iglesia ni Cristo. Karapatan po nila na maglabas ng kanilang hinaing. Pero ang pinaglalaban nila ngayon, hindi lang naman po although nakatutok po sila kay Senator Marcoleta, pero alam naman po natin na pangmalawakan po ang kanilang ninanais. Biktima lang po, isa lang po siya sa mga maraming biktima. Yung aming leader, si retired General Romy Puques, nagsasalita ng maayos na talagang for transparency po ang tinutukoy niya at ng aming mga grupo at ng nakararami Pilipino. Pero ano po ang ginagawa? Ginigipit, kinasuhan, inciting to sedition nung nakaraang taon at patuloy pa ngayon, no? Yan po, okay naman po na magkaroon ng accountability, pero dapat po ay fair. Yun po. Opo. Umaasa pa rin ho kayo na at ang grupo po ninyo na yung gobyerno po natin sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakikinig sa mga panawagan po ninyo at tulad na lamang nitong pagtitipong ito dyan sa EDSA People Power Monument. Umaasa pa rin ho kayo na tutugunan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama po ng lahat po ng nasa ilalim po niya yung mga panawagan ngayon ng mga kababayan natin o ng taong bayan sa sinasagawang rally dyan sa EDSA. Well, lahat naman po may posibilidad na gumanda ang sitwasyon, no? Actually, nandoon ako sa direksyon na malaking pag-asa dati. Ngayon ay halos nawawala na, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Although sa aming mga kasama at sa karamihan ng ating mga Pilipino, marami po ang nawawalan ng pag-asa. Pero ako po, sabi nga nila, habang may buhay, huwag mawawalan ng pag-asa. Kaya nga ako, na sa edad ko na 68 years old na, sabi ng mga anak ko, sabi ng mga kaibigan, bakit ka pa sumasama dyan? Dapat retired ka na, nandiyan ka lang namamahinga sa inyong tahanan kasama ang iyong pamilya. Sabi ko, well, pwede mo naman pagsabay niyan, nakasama mo ang iyong mga mahal sa buhay, pero sa akin, hindi ko maatim na ako, nagserbisyo ako ng 34 years sa military, tapos another 9 years sa public service. So 43 years po akong malinis na nagtrabaho.
Pero eto ngayon ko lang nakita tong gantong katalamak na pagnanakaw. Trilyon po sa bawat budget po natin. Ay hindi lang po, practically one-third ang nawawala sa budget ng ating ah, Pilipinas na minamahal, no? So, biruin mo trilyones. Ngayon, nag-increase na naman po sila ng 7.2 billion. Nagdagdag ng 500 billion. Trillion ang ibig ko sabihin, no? 7.2 trillion para sa 2027. Sana naman po pupunta yung additional na 500 billion. Ay napakatindi po. So, hindi naman po ako nawawalan ng pag-asa. Kaya patuloy kaming sumisigaw sa malinis na pamamaraan, sa tahimik. Of course, ang tao ay ang pasensya ng taong bayan ay may limitasyon. At naobserbahan na po natin yan nung mga nakaraang taong 1986 at mga ibang panahon pa. At ito ngayon, dapat ang panawagan ko kay Pangulong Marcos, gawin niya ang talagang para sa bayan. Yung mga ninakaw, ang problema, yung mga ninakaw, biruin mo si Secretary Bunuan, gagawing state witness. Samantalang isa siya sa mga most guilty. Siya ang head ng secretary. Sa command responsibility pa lang, hindi siya pwedeng mawala. Tapos gagawing state witness, saan ka naman nakakita ng mga ganyan? Nung sinabing sila Diskaya ang gawing state witness, tinanggihan agad nila, sabi nila, most guilty. Hindi po sila ang most guilty. Biktima rin po sila. Of course, kumita sila. So, panawagan ko sa ating gobyerno to at sa lahat ng mga institusyon, huwag po kayong paggamit sa mga corrupt na politician, sa ating mga namumuno na walang ibang hinangad kundi kayamanan, kulimbatin ang ating kaban ng bayan. Mag-isip po tayo. Hindi po ito fake news. Talaga pong winawalang hiya tayo ng gobyernong ito. Kita mo naman po natin, wag na po tayong magbaangan. So patuloy po ang ating laban at sumali po tayo dito sa panawagan ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo at kasama na rin po ng taong bayan. Kahapon po, nandoon po ako, talagang nanakit ang aking dahil naglakad kami papunta doon, no? Of course, hindi kami magsasalita doon, although na-interview ako doon. Kanya lang talagang nandoon makikita mo. Hindi lang po ito ang Iglesia ni Cristo. Taong bayan po ito. Hintayin nyo lang po, aabot po yan ng milyon. Yan po, magbago na po ang ating gobyerno. Sana po makinig kayo sa panawagan naming taong bayan. Opo. Sir, saan ba dapat o papaano ba dapat balansihin ng mga nasa AFP, PNP, habang ito'y nagpapatuloy nga yung pagtitipon na ginagawa dyan sa EDSA People Power Monument? Papaano po dapat nila tingnan o balansihin yung kanilang papel? Yung kanilang commitment, ang kanilang loyalty, paggalang din sa ating konstitusyon, saang espeto ba? Upang hindi naman masabi na ginagamit ng gobyerno, ginagamit sila ng mga politiko para sa pansariling interes. Bilang isang dating sundalo. Unang-una, sa ating 1987 Constitution, and even yung mga nakaraang Constitution natin, ang mandato ng ating Armed Forces of the Philippines ay to protect the state and the people. No? Talaga pong hindi po nakasaad doon na protektahan mo ang iyong leader. Of course, implied yun, pero ang kabuuan nito ay doon sa ating mga kapwa Pilipino, the people and the state. And all authorities, tandaan ninyo, emanates from the people. No? Kaya kung sinabi ng ating taong bayan, dahil pinahiram lang natin ang ating power sa mga inelect nating mga leaders, ay pwede po natin itong bawiin. Of course, ang inaano ko po ay sa magandang pamamaraan, kagaya nito, through people power.
at hikayatin natin na mag-resign si Marcos at ang mga tiwaling opisyales. Although alam natin na hindi yan bababa. Kaya kailangan ipakita natin dito ngayon sa sundalo. Sa amin po, na kami mga sundalo, although retired na ako, nakabaon pa rin sa aking puso at isip na mission-oriented kami. No? Mission-oriented in the sense na yung highest mission namin is to protect the people and the state. At saka nakasaad po sa ating mga pinanumpaan, hindi lang po sa amin, mga military, no? Kundi pati sa mga public servants, na sumunod lamang at tatalima lang po tayo sa mga legal na kautusan. So, alam natin ang mga ginagawa nitong kapulisan at ng armed forces ay sumusunod lamang yan. Pero once na mga illegal na ang ginagawa ng ating mga namumuno, mga tiwaling namumuno, nagnanakaw, nag-aabuso, nagsasabing may justice pero selective po, hindi po pwede yan. Dapat po pag-isipan ninyo ang borderline dito na pagka ang threshold ay umabot sa panahon na ano na to? Laban na to sa taong bayan. Mali na ang ginagawa. Dapat mag-decide sila. Saan ba kayo kikiling? Sa taong bayan ba? O sa mga utos? Maling utos ng mga may autoridad. May autoridad sila pero nawalan sila ng legitimacy. Iba po yung sinatawag na legitimate, na legal at legitimate sa mata ng bayan. Iba po yun. Ang ginagawa nila, yung legal, binabaloktot po nila para maging pabor sa kanila. Gaya po ng ginagawa nila ngayon. Namimili sila ng kakasuhan. Nung sinabi nila, oy, Senator Villanueva, Senator Chis Esquedeto, lumipat na kayo dito sa minorya para maging majority na ulit ang senador. Itong kay Soto, kay Gatchalian. Anong ginawa? Dati, kakasa na raw. Ipapail na. Pero ngayon, dating hinog. Ngayon, naghahanap pa raw ng ebidensya. So, selective justice po. Ang layo. So, mga illegal po yan na ginagawa nilang legal. And I advise lahat po tayo, mga Pilipino, na gamitin niyo po ang inyong logic, ang inyong common sense, ang inyong kaalaman. Kahit hindi kayo lawyer, alam po natin yan, may mga common sense po tayo. Alam po natin ang legal, ano ang bend the law, ano po ang illegitimate. So, yun po ang advice ko. Wariin niyo po. Opo. Be discerning.